Jimmy Butler, pangatlong suspension na. Hindi pa rin naayos ang sitwasyon sa Heat. Lakers, umaangat na sa standing. Davis, pinuhat si LeBron. At Klay Thompson, gumawa ng record sa first quarter pa lamang. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Si Jimmy Butler ay nahaharap sa ikatlong suspension mula sa Miami Heat ngayong buwan. Ang pinakahuling insidente ay nangyari matapos niyang iwan ang shoot-around practice noong Lunes bago ang laban kontra Orlando Magic. Ang team ay nagbigay ng pahayag na tinawag ang aksyon ni Butler bilang sadyang hindi pagtupad sa serbisyo. Ang suspensyon ay walang bayad, walang tiyak na tagal, at tatagal ng hindi bababa sa 5 laro. Ito ay kasunod ng ikalawang suspension ni Butler na nagresulta sa 2 larong hindi niya nalaro matapos niyang hindi sumama sa team flight papuntang Milwaukee noong nakaraang linggo. Bago pa nito, nasuspindi rin siya ng 7 laro dahil sa pag-uugaling nakapipinsala sa team. Sa kabuuan, napalampas ni Butler ang 14 sa huling 19 na laro ng Miami, na naging sanhi ng malaking kawalan sa kanilang kampanya. Sa pinakabagong insidente, iniulat na sinabi kay Butler noong shoot-around na hindi siya magsisimula bilang bahagi ng panimulang lineup laban sa Orlando. Umalis siya mula sa practice ng maaga na nagresulta sa suspensyon. Sinabi ng team na ang kanyang aksyon ay bahagi ng isang paulit-ulit na hindi pagsunod sa mga patakaran ng team. Si Butler, na nagtala ng average na 17 points, ngayong season ay may mga hamon din sa kanyang pagganap kamakailan. Sa 6 na laro mula noong December 16th, ang kanyang stats ay bumaba ng malaki. Bukod pa rito, nawalan siya ng mahigit $3 milyong sa sweldo dahil sa kanyang mga suspension. Sa kabila ng kanyang pagbagsak, nagkaroon siya ng isang standout game laban sa Detroit noong December 16th kung saan nagtalo siya ng 35 points, 19 rebounds, and 10 assists. Ang tensyon sa pagitan ni Butler at ng Miami Heat ay tila tumindi matapos siyang hindi bigyan ng 2-year $113 million extension noong nakaraang summer. Inamin ni Butler na hindi niya ito masyadong pinansin noong una, ngunit tila nagbago ang kanyang saloobin kamakailan. Hiniling niya ang isang trade noong unang bahagi ng buwan, ngunit ang kanyang malaking sweldo ngayong season kasama ang bagong salary cap rules ng NBA ay nagpapahirap sa posibleng transaksyon. Sa ngayon, ang hinaharap ni Butler sa Miami Heat ay nananatiling hindi tiyak. Ang NBA trade deadline sa Pebrero ay naglalagay ng oras upang maresolba ang sitwasyon. Sa 6 na natitirang laro ng Miami, bago ang deadline, malaki ang posibilidad na ang laban kontra Orlando ang isa sa mga huling pagkakataon na makita si Butler sa Heat uniform. Sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ni Butler na mahal pa rin niya ang lungsod ng Miami, ngunit malinaw na ang problema ay nasa relasyon niya sa team. Sa sumunod na balita naman, nanalo ang Lakers sa laban ngayong araw matapos magsimula ng mainit sa first quarter at sa kahangahangang performance ni Anthony Davis laban sa Hornets. Nagpakitang gilas si Davis sa kabuuan ng laro habang si LeBron James ay nag-ambag ng mahusay na playmaking at depensa kahit na medyo nahirapan siya sa shooting. Nagbigay din ng solidong suporta si Austin Reeves, Max Christie at Dorian Finney-Smith na lahat ay tumulong sa magkabilang dulo ng court. Sa depensa, pinahirapan ng Lakers ang Hornets sa simula ng laro. Ang magandang team defense ay nagresulta sa turnovers at mabilis na puntos para sa Lakers. Naagaw nila agad ang momentum, dahilan para mag-time out ng maaga ang Hornets. Ang matinding opensa at depensa ng Lakers ang nagtulak sa kanila na makakuha ng malaking lead sa unang bahagi ng laro. Gayunpaman, unti-unting bumawi ang Hornets, lalo na sa pamamagitan ng outside shooting. Ang Lakers ay nagkaroon ng ilang lapses sa depensa at turnovers na nagbigay ng pagkakataon sa kalaban na makalapit. Ang pagkawala ni LaMelo Ball dahil sa injury
ay nakaapekto rin sa Hornets, ngunit nanatili silang agresibo at hindi sumuko. Sa kabila ng kanilang pagkakamali, pinangunahan ni Davis ang Lakers para mapanatili ang lead. Nagpakita rin si LeBron ng veteran leadership sa mga crucial moments, habang nagbigay si Reeves at ang ibang mga bench players ng mahalagang kontribusyon. Sa huling quarter, lumapit ang Hornets, ngunit ang mahahalagang plays ni Davis, LeBron at ang matibay na depensa ng Lakers ang nagselyo ng panalo. Kahit nagkaroon ng tensyon sa mga huling sandali dahil sa turnovers, nanatiling kalmado ang Lakers upang masiguro ang tagumpay. Sa ngayon, umangat sila sa record na 26-18. Ang susunod na laro ng Lakers ay sa Miyerkules laban sa Philadelphia Sixers. Sa huling balita, ang Dallas Mavericks ay nagho-host sa Washington Wizards. Ngayong araw, umaasang makuha ang isang mahalagang panalo sa 6 na players na hindi makakapaglaro dahil sa mga injury. Kabilang sina Luka Doncic at Naji Marshall, kailangang mag-step up ang natitirang mga players ng Mavericks. Dito pumasok si Klay Thompson matapos ang 2 larong hindi paglalaro dahil sa sprained ankle at sunod-sunod na mahinang performances kung saan nagtala siya ng average na 7.8 points. Sa kanyang huling 5 laro, nagbago ang kwento laban sa Wizards. Pinahirapan niya ang Washington mula sa 3-point line na nagtala ng 21 points sa unang quarter pa lang na may shooting na 7 out of 10 from 3-point line. Sa kabuuan ng quarter, nalampasan niya mag-isa ang score ng Wizards na 16 points na may shooting na 7 out of 22 from the field at 2 3-pointers lang. Sa kanyang shooting display, naitala ni Thompson ang team record para sa pinakamaraming 3-pointers sa isang quarter na 7, kapantay ng record ni Luka Doncic noong 2022 laban sa Clippers. Naungusan na ni Thompson si Reggie Miller para sa ika-5 pwesto sa kasaysayan ng NBA sa pinakamaraming naipasok na 3-pointers ngayong season. Dahil sa kanyang shooting performance, nalampasan din niya ang 2,600 na kabuuang 3 3-pointers sa kanyang career. Ang Splash Brother at future Hall of Famer ay nagbigay ng eksaktong kontribusyon na inaasahan ng Dallas Mavericks nang makuha nila siya ngayong off-season. Sa larong ito, nagtala si Klay Thompson ng 23 points, 4 assists, and 3 rebounds in 24 minutes of the game. Ano ang masasabi niyo sa laro ni Klay ngayong araw, mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.